Lami representing System Products. I'm Marvin Dorate, I'm representing Lewis Regional Food Product. Dalawa po yung company namin actually. Pangmasa at pasalubong. So, sino po sa atin ang mga startups or yung mga startup businessman or persons or yung mga MSMEs? Sino po yung familiar sa MSMEs? Micro, small, medium enterprises. Or sino po yung mga gustong magnegosyo? Or sino naman po sa atin yung nasa stage ng struggles or nasa season ng struggles ngayong mga oras na ito? Yung kung aming testimony ay para po sa inyo. But before that, isip po muna namin ang icebreaker para matanggal po namin yung kaba. Nakakabahan po kami. And alam niyo po, yung enemy din kasi napaka-active. Nalaman na magtatayo kami dito sa CSBLT na po. Eh talaga namang sobrang active. Last Sunday po pagdating namin from China, si nanay po nadatnan ng kapatid ko na namumutla. Yung po pala, bumaba po yung hemoglobin. Ayaw po niya magpadala sa ospital kasi alam niyo na, malaki ang gastos. Nasa Santa Rosa po sila, nasa Mumbai. Pero hindi na po namin pinigilan. Talagang, nung Monday po, pinasok po namin, inadmit po sa namin sa ospital. Pero praise God, kasi nung Thursday po na ilabas, na-distract po kami talaga. Kumbaga hindi makapag-aral kasi mag-isip namin. Pero hindi na daw po ng Lord na hindi kami makatayo. Kasi alam na lang. Sabi nga ni Miss M, Ate Les, it's your time to shine. Hindi na po, so doon po tayo sa icebreaker. Ibigyan po, dalawa lang po yung question namin. Ibigyan po namin ng isang makapunoing milk at saka ng isang garlic bread. Bestseller ng Sweet Sea sa TikTok, sa Shopee, at sa Lazada. So, ito po yung question number 1. Sino po, exempted na po dito yung mga taga-ano mga taga-tagal sa Sweet Seas. Kasi po marami po sa balutan. So, ito po. Yung number 1 question po is, sino po nakakaalam ng 4Ps ng marketing? Anyone po? 4Ps ng marketing. Exempted na rin po ang mga speaker. Pwede po kayo ayun, si Kuya BN. Pwede mag-search sa Google. Kasi pwede ulit ni BN ang mga puno. Yes! Miss M, mga puno ay galing toast. Yes! Ako naman po, sino po ang nakakaalam ng 4Ps ng DSWD? Yan, 4Ps ng DSWD. O sino po ang miyembro ng 4Ps ng DSWD? Pwede po tingnan sa internet. Sino po? Ayun, si ate po. And you're saan po kayo galing na lugar? Yes, may bagay po ay si Ate Mercy. Yes. Ano po yung 4Ps daw po? Yung DSWD daw. Pantawid, pamilya, pamilya. Yes po. Yun. Thank you very much po. So, begin po. Iiwan ko po si Marvin dito sa stage kasi siya po yung mag-share. Ako po ay sa testimony. Again po, no, magandang umaga po sa ating lahat. At
Salamat po, again, for pag-invite sa namin. So, bakit po namin narinig yung mula kanina, no, yung 4Ps na sinasabi namin, no? Kasi related ito. Related ito dun sa pag-uusapan natin na this morning, no? We want to share to you na yung our 4Ps on how we reach the breakthrough stage in our business, no? So, itong mga 4Ps na to, talagang nakaano sa buhay natin ito. Kumbaga, dito tumakbo. Itong 4Ps na to na, actually, nung narinig ko yung nabasa ko yung chat sa akin ni Pastor Allen, nag-download ka agad ng Lord na itong 4Ps na to, parang tawag dito, para sa inyo to. So, parang hirap ata eh. Pero, sige Lord, susunod kami, yun nga sabi ko po. So, yung title po ng share ko po is God Goes to Breakthrough. I will be sharing our 4Ps and how to reach the breakthrough stage in our business. So, sabi ko nga po, no, number 1 po, point na ibibigay ko po sa inyo is prayer. So, ito po yung starting point ko is prayer. So, bago po tayo mag-start, so let's pray po muna. So, Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil hindi po accident na nandito kami, Lord God, to share our testimonies. Lord God, alam namin, Lord God, na gagamitin mo kami, Panginoon, and Lord, make your word, Lord God, na maging clear sa aming mga tenga, aming mga pulso, Lord God, touch everyone, touch every heart, Lord God, maging, Lord God, yung malinaw, Panginoon, sa lahat ng mga mensahe na aming babanggitin sa lugar na ito, Panginoon. And cover this place, Lord God, with your mighty blood, Panginoon. Lord, thank you po, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, sabi ko nga po kanina, ang prayer is my starting point. Pasensya na po kayo, kinakabahan talaga ako. Kasi this is my first time na magsalita sa ganito kadaming tao. Kasi nagsasalita lang po ako sa mga tauhan namin. Pero iba naman po yung mga sinasabi, pinag-uusapan namin doon. So, proceed na po tayo. So, in Mark chapter 11, verse 24, ang sabi po dito, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So, si Jesus po ang nagsasabi dito, no, na kahit ano po ang ating hingin sa prayer, through prayer, maniwala po tayo, kasi yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Sabi niya, no, believe that you have received it, and it will be yours. So, dito pa lang masasabi na kagad natin, no, yung breakthrough, no, yung assurance ng breakthrough. Kasi ang sabi niya, ano man, yung hingin niyo sa akin, sa panalangin, diba, ibibigay sa atin ng Panginoon. So, may nilagay po ako ditong Greek word ng ask po, no, nakalagay po dito yung ask is aitero. Yung to request for demand. So, babasahin ko po, hindi ko masyadong, nakakawag dito. Ayaw i-explain pa. Kaya na po. Ito po, if we request or demand for something, it doesn't mean we control God. It means we trust in His power, His goodness, and His timing. Share ko lang po ang testimony ko. We started handling the family business in 2007. At first, we thought that we can handle the business easily, since I have a background in food operation in abroad for 5 years. And my wife is a marketing supervisor in a medical equipment field. So I'm handling the production, she handled the marketing and the finance. So husband and wife handled. So parang ganito yan, ako yung magluluto, siya yung mamamalengke, siya yung magbabudget. So, minsan po, ako yung nagluluto, ako yung mamamalengke, ako yung magbabudget. Pero pa nangyayari sa tandem namin na dalawa.
Pero dumating po yung totoong problema na akala po namin ay smooth sailing na. Sa business po kasi, hindi po talaga lahat perfect. Hindi po lahat kaya po natin i-handle. No? We had unstable capitalization, pumasok ang stress, pressures, and uncontrollable debts that lead us to mismanagement. So, ang dami na pong problema na pumasok sa business namin. Andiyan na po yung sunod-sunod na mga naniningil sa amin, sunod-sunod na mga pinapondohan cheque, tapos hindi po napapahuli si Bombay. Lagi po nga sa amin, pinukulit po kami para po sa utang namin. So we found ourselves depressed and stressed. Kasi ang sobrang dami na ng problema na namin na kukuha namin eh. Until we were invited of a friend to attend a Christian church, doon namin natutunan ang deeper meaning ng prayer. Sa business po pala, hindi ka dapat nakadepende sa sarili mong lakas o galing. Depende ka dapat sa power ng Lord at sa power ng prayer. Prayer po ang naging weapon at best way namin to run the business. In every struggle we encountered, we go into prayer. In every major decision, we ask the Lord for guidance and wisdom. And in every win, small or big, we come into prayer for thanksgiving. So before miracle, before the answer, before the open door, and before the breakthrough, there is prayer. So that's why po, my prayer is my starting point ko. So ini-encourage ko lang po ang lahat. If you are tired of praying with your business, pray one more time. Kasi baka mamaya, ito na yung hinihintay mo eh. Eh kung susuko ka, paano mo makukuha yung matagal mo nang hinihintay na breakthrough? Amen po? Amen po. So ito pa po ang isa pang proof na tumutugon ang Panginoon sa panalangin natin. In Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So dito pa lang, no, sabi ng Panginoon, minsan, pinag-chat natin yung kaibigan natin, tumatawag tayo sa kung sino man, hindi tayo sinasagot. Pero dito, no, ready ang Panginoon sagutin tayo. Para sabihin sa atin ang mga great and unsearchable things na hindi natin alam. Paano natin malalaman ito? Through prayer. So sabihin mo sa katabi mo, pray lang. Hindi pa pray tayo, mga dapat all the time. Amen? Kasi palakpakan natin ang word. So ang prayer po kasi is a two-way conversation. Sabi nga ni Pastor kanina, not just talking, but also listening. No, hindi pwedeng salita lang tayo, tapos hindi naman tayo nakikinig. So, paano malalaman natin yung instruction ng Lord sa atin? May pinapagawa na pala sa atin ng Panginoon eh, kaya lang, dadal pa tayo ng dadal. No, sorry for the word, pero salita tayo pa. Pero dapat, di ba, pinapakinggan natin ng Panginoon kung ano yung gusto sabihin sa atin. So prayer is not just asking, it is trusting. It shows our dependence on God. Lord, I cannot do this alone. I need you, Lord. No, sample po ito si Bartimaeus. When he heard Jesus passing by, di ba? Sumigaw si Bartimaeus dito. Ang sabi niya, hindi siya nahiya na talagang sumigaw talaga siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Diba? Meron mga lumapit sa kanya, sinita siya, sabi sa kanya, oy, manihimik ka nga dyan at nakaka-kwento ka, no? Ginagagan ko na lang po. Pero, alam niyo po, no? She shouted all the more. No? Paulit-ulit, sumisigaw siya. Ang tanong, narinig ba siya? Narinig ba siya ni Jesus? Yes, narinig siya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, call him. Diba? Tinawag si Bartimaeus, ang sabi sa kanya ni Jesus, what do you want me to do for you? Diba? Ang sabi niya, Rabbi, I want to see. Sumagot pa si Jesus? Sumagot pa si Jesus na hindi? Diba ang sabi ni Jesus, your faith has healed you. So, alam niyo, no? Tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano,
Minsan nahihiya tayo mag-praise sa Lord eh. Minsan nahihiya tayo lumapit sa Lord eh. And when's the last time you cried out to the Lord? Ang sabi nyo, Lord, hindi ko na po kaya patakbuhin ang business ko. Hindi ko na po kaya, Lord God, yung stress, Lord God, yung mga struggles, Lord God, hindi ko na po kaya. When is the last time? No? Katulad ba tayo ni Bartimaeus na hindi nahiya, na sumigaw sa maraming sa crowd. Nang sinabi niya, Lord Jesus, pagalingin mo ako. Diba? So, why do we need to pray? So, number one po, prayer connect us to God. Bibili sample lang po, dito po. Why do we need to pray? Number one po, prayer connect us to God. John 15 verse 5 po. Ano po? So in John 15 verse 5, Jesus reminded us, apart from Him, we can do nothing. So prayer keep us connected to the source. So kung connected ka sa Lord, alam mo yun, i-connect ka din niya dun sa mga taong tutulong sa iyo. Katulad kami, no? Kami po, hindi po namin alam kung paano na-connect kami doon sa aming mga customers. Actually po, yung mga karamihan po ng mga malalaking customers namin, tumawag lang po sa amin. Hindi po namin sila, iba po hindi namin ano. Saan po nakita yung number namin? Nag-search lang kami sa Google. So, ano to, di ba? Yung iba nga po, talagang pumupunta pa ng Luzon, pumupunta pa ng Visayas, pumupunta pa ng Mindanao. Para kumuha ng mga customer. Kami po, pinapadala na talaga ng Lord. So, nakaka-amaze po talaga ang ginagawa ng Panginoon. Kasi po natin ng Lord. And number two po is, prayer builds our faith. In Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing the Word of God. So when we pray and see God move, our faith grows stronger. So because faith can move mountains, yung mountains kasi diba, nare-represent niya yung challenges and struggles. So, kung tayo may mga mountains sa puso natin, no? Sabi nga, no, kung aangat tayo dun sa verse 23, if anyone says to the mountain, go, throw yourself into the sea. Diba? It will happen, diba? Just believe. So, nakikita po natin na kung ano yung mga mountains sa puso natin. Prayer lang pala, pwede tanggalin ito. So, pwede pa natin hawakan yung puso natin at pumikit tayo sa sabihin natin, Lord, kung ano pong mountain na meron kami right now, Lord, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Mountain ng utang, mountain ng problema, at mountain ng kung ano pa. Lord, tanggalin mo sa amin to na lahat na naghihinder ng breakthrough, ng blessing na gusto mong ibigay sa amin, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. So number 3 po is prayer brings peace. So sa Philippians 4:6-7, wala pong nalagay. So when we pray instead of worrying, no, sabi po, God give us peace that surpasses understanding. So ang gusto ng Lord is worry ka, stress ka, and not thinking too much. Kasi sa Lord, no, makakatatlo tayo ng tunay na kapayapaan. At reminder lang po na not all answers are immediate. Some answers requires waiting. So this leads us to my second point. My second key is patience and perseverance. The process of preparation. Basahin ko ulit. In every journey of faith, there will be waiting season. Patience help us wait, and perseverance help us continue. Without these two, many people quit before their breakthrough comes. So, meron lang po kung isi-share dito yung kwento. Ito about sa customer namin kasi masyadong na-miss na po kami talaga ni Jess doon sa customer namin. Actually, na-meet namin siya before pandemic. Noong una sabi niya, talaga pong hinahanap namin kayo. Kaya lang, nakapunta sila sa Nagcarland, nakapunta sila sa ibang supplier. So,
Dalawang beses nakapag-deliver sila sa yung supplier na taga-nagkarlan sa kanila. Pero alam nyo, God is good. Kasi nagpadala ang Lord ng tao para iabot sa kanila yung label namin. Ito nga po yung Louis Ager na yung pangmasa namin. So, tinawagan po agad din na kami na kayo po ba si ganito, ganito. Ay, po sa matagal na po namin kayo hinahanap. And so, ang ginawa po namin ni Leslie, okay po, saan po kayo, taga-Bulacan po kami. So, sabi namin, sabi po nila, pwede na ba kami umorder sa inyo? So, nagulat kami. Order na po ba kayo talaga? Kasi alam na namin yung mga products sa inyo. Isip ko, kasi nerds na pala talaga nila. So, nagulat kami sa unang orders niya. Na-deliver namin parang nasa 100,000, no? 100,000 po. So, yun nga, no? Kami dalawa kasama ni Leslie nag-deliver doon sa Bulacan. Nagkaroon ng kwentuhan, yun na, sikahan, ganyan. And only we find out na, ano pala, Christian po pala sila. So, yun, nagkaroon ng fellowship ng sharing. Lalo kami na-amaze sa kanila kasi 17 years silang naghintay para sa breakthrough nila. At grabe, nung napunta kami sa pangawaan nila, ang nagbukas sa amin yung guard. Tapos nakita namin, ang daming building, akala namin nangungupahan lang sila. Sabi nila, hindi po sa amin po lahat. Sabi, itong department na ganito, ito pong department na ganito. Grabe. Tapos yung third floor nakita ko, parang po, ano po yan, church? Sabi, yes, church po namin yan. Pinagawa po namin yan para sa mga taluhan namin. Wow, grabe, sabi kong ganyan. So, alam niyo po, parang tawag din. Kami po, no, during that time, nasa 14 years na kami. 14 years na kami nangungoblema sa business namin. Eh sila 17 years, sabi nga namin ni Leslie, only 3 years pa tayo. Kasi 17 years sila eh. May 3 years pa tayo. So, alam niyo, no? Why I'm sharing this to you? Kasi kung ginawa ng Panginoon yun sa kanila, gagawin din sa amin ng Panginoon yun. Gagawin din sa atin ng Lord ito. No? Kung maniniwala lang tayo, alam niyo, walang imposible sa Panginoon. Amen po? Amen. So sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything, in the season for every activity under the sun. It is not just waiting. It is staying faithful while fighting the good fight. James 1 verse 3 hanggang 4, the testing of your faith produces perseverance. God works according to His timetable, not ours. So wag po tayong maiinip sa paghihintay. Breakthrough may not happen overnight, but God is working on it. Napakarami pong character sa Bible na naghintay. Andiyan po si Abraham, andiyan po si Moses, andiyan po si David. Si Abraham po ay 25 years naghintay for his son Isaac. Si David naman parang 12-15 years para na yung kanyang pagiging king ng Israel. And si Jacob po, no, parang 14 years na naghintay siya to marrying Rachel, right? And sino po sa atin nakakilala dito kay Harlan Sander? Wala po. Sino po ang paper ng KFC? Si Colonel Harlan Sander. Siya po. No? All-time favorite ko ang KFC. So he waited, no? 65 years, no? So bago nakilala yung KFC. No, kung titignan natin yung niya, na 65 years old na siya. Bago nakilala yung KFC. Imagine, ngayon po, no? As of now, nasa 32,000 branches of restaurant meron ng KFC sa buong mundo in 150 countries. No? So, tayo, no, sana hindi tayo umabot na mag 65 years old bago natin may breakthrough. Kaya, alam mo, I encourage every one of you na sunod lang po tayo sa Panginoon. And we need to pray. Kasi, doon po talaga tayo, no? Kung pag-pray po tayo sa Lord ng breakthrough para sa atin, maniwala lang po tayo na darating po sa atin yan. Huwag lang po tayo manunod. So sabi po dito sa Isaiah chapter 40 verse 31,
Those who wait on the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So question po, kaya mo bang maghintay sa breakthrough mo? Siyempre, pag may tanong, may sagot. Kaya po ba natin? Yes, amen po. No? One more time, your breakthrough may be closer than you think. So, laban lang kapatid. Kasama natin ang Lord sa journey ito. Sabi ko nga kanina, no? Pray lang all the time. Hindi pray lang. Pagka, tawag dito, pag may time. Yes. Sa ating mga Christian, all the time, dapat lagi pa tayo pray. Amen? Amen. So, dapat hindi po tayo mainipin. Normal sa isang Christian ang paghihintay. When you are making your own business, part it with the Lord. Don't just build business. Build it with God. Kasi kay Lord, walang talo. Amen po ba tayo? Sige, pagpalakpakan po natin ang Panginoon. So, why patience and perseverance are important? So, number one, it builds character. It means kaya natin i-handle any kind of hardship and difficulties. Number two, it develops trust. Nagkakaroon tayo ng matibay na pagtitiwala sa Lord na meron mang blessing, meron mang pagsubok o wala, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. And strengthen faith. Pinalalakas ang pananampalataya natin to our experiences and hardship. So, hindi masasayang ang paghihintay at pagtitsaga natin. Hindi ito mababaliwala. All we need to do is to track the process and the preparation. Sa business po namin, we waited for 20 years. Nakakainip po talaga. But God never leave us or forsake us. Dahil alam nga namin, sa gitna ng init at paghihintay, kasama namin siya sa laban. Patience and perseverance is only a test na kailangan natin malagpasan for reaching our breakthrough. Because even when we don't see He is working, God never stop working. Hinuhubog lang tayo ng Lord para sa maging matibay tayo na dumating man ang maraming pagsubok sa negosyo man, sa pamilya man, sa ministry man natin, o ano pa man, stand firm to the Lord because you know when is the right time for you to receive your breakthrough dahil pag ready ka na, God releases the breakthrough. And hindi pa po natatapos na lahat dito. So, dito na po papasok in 30 in reaching our breakthrough. So, number 3 point po is purpose. The assignment, the reason behind the process. In Jeremiah 29:11, God plans, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. So, God has planned, no? Ito po yung sabi ng Lord dito. Number 1 po, we are not accident. No, you have a purpose. Kaya ka nandito, hindi lang para makinig. Dahil may malaking kang participation in advancing His kingdom dito sa earth. So lahat pala tayo dito, no? Hindi tayo isang aksidente. And God has planned for us. God planned for us bigger than our plans, bigger than our thoughts. May not always be easy, but it's always good, meaningful, and full of hope. So, purpose comes from God. We don't create our own purpose, we discover it from God. Amen? Amen. So, testimony lang po ulit, no? Ito po yung assignment namin, na discovering our purpose. Okay. Noong una, we really don't understand kung bakit kami dinala ng Lord sa pagninegosyo. Kasi po, ang first plan ng after marriage po is to work abroad, and there we will lead our family. Pero iba po pala ang plan ng Lord sa amin. Ito nga yung po,
to run our business, our family business actually. Not only doing and working for the business, but more than anything else, ay yung mag-minister kami sa aming mga worker. And it started in 2011. Nag-start kami ng prayer with our workers hanggang nagkaroon kami ng Sunday service sa Balutan. Ito pong balutan na ito na sinasabi dati ni Pastor, hindi po ito yung balutan ng balot. Ito po yung balutan ng mga candy. Yung ibang mga taga-Las Piñas dati dito, nasaksinan nila yung paano balutin ang candy. Nakita nila. So, ang tawag po kasi namin dito, balutan. Ang tawag din po sa aking mga workers, mga magbabalot. Ayun po. Until today, we are doing, until today, we are doing weekly Bible study with Pastor Lawrence. And until now, some of our workers are also serving the ministry in Nagarlan. So, why purpose is important? Number one, it gives direction. Your life is no longer random or confusing. So, nagkakaroon na po tayo ng direction. Number two po, it gives passion. Passion to serve the Lord, the ministry, and others. And number three, it gives endurance. God gives us the endurance to finish the race that God has set before us. Without purpose, we feel lost. If you don't know your purpose, you will get lost and you will get unfocused. So, nawawala ang focus natin kung hindi natin alam yung purpose natin. And number two, we lose motivation. When problem sets in, panghihinaan talaga tayo ng loob. And we lose motivation. So, nawiwin lang yung discarte natin. And number three, we compare ourselves to other. Ito po ang madalas namin naririnig doon po sa mga nakakakilala sa amin at nakakalam ng sitwasyon namin. Yung mga kasabayan ninyo, ang yayaman na, kayo, nahuhuli na. Yun po lagi ang mga naririnig namin. Pero alam namin kung anong purpose namin. At hindi kami naapektuhan at pinanghihinaan dito. Dahil alam namin, nasa Lord na kami. Kaya alam namin na lahat ito, ng mga prayers namin, ibibigay ng Lord sa amin in right time. Amen. Our purpose is not just about money, position, and popularity. Our purpose is about glorifying God, serving others, and advancing His kingdom. Amen. Sabi nga po sa Romans 8:28, and we know that in all things God's work for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, balikan ko lang po yung sinare ko po kanina. Yung number one point po is prayer, the starting point. Number two po is yung patience and perseverance, which is the process of preparation. Number three po is yung purpose. Ito po yung assignment, the process, the reason behind the process. So, before I proceed po, ito po yung our last P. The road to breakthrough. So sa last piece, the most exciting one po. Number 4 po is promise. Promise is a declaration that someone will surely do something. Numbers 23 verse 19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does His promise and not fulfill? So in the Bible, a promise from God is certain, tiyak na mangyayari, faithful, tapat sa kanyang pangako, unchanging, hindi nababago ang kanyang salita. Sa ating pong mga tao, ang promise may fail. Sino po sa atin dito ang napangakuan na? At napako. Yun ang masakit. No? He may not come early, He may not come when we want, but He is never late. No? The process before the promise. So ito po yung sinare ko kanina. Yung prayer, yung patience and perseverance, and yung purpose. So why God gives promises? To build our faith, to give us hope, to reveal His purpose, to show His glory. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So,
how to hold on to the promise. Ano po ang mga dapat namin gawin? Number 1 po is believe it. Number 2, declare it. Number 3 is act on it and wait for it. Sabi nga po dito sa Habakkuk chapter 2 verse 3, for the revelations awaits an appointed time. It speak of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It certainly comes and will not delay. Though it linger, wait for it. It will certainly come. So God's promise is stronger than your problem, bigger than your delay, and greater than your doubt. So yun kayo, bakit po God's Breakthrough yung title ng aming senior ko po ngayon, no? So, ito po, basahin ko lang po. The road we went through was not easy. We faced many problems and trials, especially in our business. But when we found the way of the Lord, everything began to change. He taught us how to pray, strengthen our patience and perseverance. During difficult times, He made us discover our purpose and learn to hold on to His promises. Before, we followed our own way and depended our own understanding. But now, it is the way of the Lord that gives shine not only to us, but to our business. If God said He will do it, He will do it. To God be all the glory. And bago po mag-end po, no, I just want to call my wife to continue our testimonies. And I call my wife Leslie. Year 27, and the management of Sweet Six was entrusted to me. A year wherein the business is at its lowest point, or I might say in bankruptcy stage. During those times of struggling business, a former office mate invited me to Christian church. We started attending and hearing the Word of God, just like a regular attendee. But attending a Christian service that does not mean nagiging okay naman. Patuloy po ang struggles namin sa business, especially finances. Kasi ang hirap po i-sustain ng business kapag umaasa ka lang sa daily collections. At kulang yung capitalization. And ang matindi pa po, wala po kayong good standing cash flow. Dumating po sa point na we almost gave up and start again with our first plan of working abroad, me as a physical therapist and Marvin as sales associate. But we rely on prayers and ask the Lord for His wisdom and guidance. We end up continuing the business, though we were enduring survival of the fittest stage. We continued fighting for the business, not knowing what will be the outcome. But really, God is good. He really sustained the business with full strength, and knowing God is with us. He never leave us. Nagpatuloy po kami. Dumating sa point na utang dito, utang doon, pumasok sa rediscounting, and even, sabi nga ni Marvin, utang sa buwan. Basta alam namin, when we pray, God listens. At alam niya ang needs namin to stand to business. Tuloy lang po sa business until in the year 2010, a major problem affected our marriage. Yung stage na hirap ka na nga sa pag-handle ng business, sinabayan pa ng marriage problem. But that incident lead us to a more closer relationship with God. This year was the real encounter with Jesus. Nagkaroon ng transformation sa amin ni Marvin, and we became hungry for Jesus. Dinala nga po namin sa balita. After a few months of introducing Jesus sa balita, to be exact po, February 22, 2011, nagkaroon na po ng Sunday service sa balita.
I'm not saying that during this stage, okay na ang business. Pero patuloy lang kami sa pagsisilbi sa Lord. We do Bible study at patuloy din ang paglaban sa negosyo. Dumating po sa point na talagang hindi na kayang save ang finances ng Sweetsies. Nag-close ang company. During that time, na-experience po namin makareceive ka ng masasakit na salita, accusing us na manloloko kami, saan daw namin dinala ang pera. Ano daw ang ibabayad namin? Eh wala nang value ang mga sasakyan namin. Kasi po, puro L3 lang yung sasakyan namin during that time. Yung isa po namin nabigyan ng cheque for discounting, pinalagyan ng stamp ang mga cheque kasi hindi-demanda kami. Pero alam niyo po kahit ganun yung nangyari, patuloy po kami, we turn to God into prayers. Yung una galit, natapos ang usapan namin doon sa mga pinagkakautangan namin kung paano nila kami tutulungan makarecover. Praise God. One worst situation that was very vivid to me ay during the time ng police interview sa akin. Meron po pala akong warrant of arrest dahil sa mga checking talbog na binayad ng supplier namin. Pero sa totoo, hiniram lang po sa amin yung cheque. Nagkataon po na ako ang signatory, kaya ako ang binigyan. Luis, at the age po namin, hindi ko alam kung nandito ba siya. Kasi may pasok po. Luis, at the age of 4, sa harap ng mga pulis, tinanong nga si Marvin, Daddy, gagaling ba si Mami ng mga pulis? Sobrang sakit for me na marinig yun. Pero di ko pinakita ang kahinaan ko. But in the silence of my heart, I was deeply crying and telling the Lord, Lord, you know my heart. All we want is to recover in business. Kasi marami po kami maasa sa negosyo. Pinakawakan ko lang po yung 1 Corinthians 10:13. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you will be able to enjoy it. Hindi pa rin natapos ang pagsubok, pero ayos lang. Kasi alam namin na by that time, we partnered our business with Jesus. Year 2017, when we were in a mission in Mindoro, nagdadala po kami ng biscuits with Luis Indiel para i-share sa mga bata para share dun sa mga bata na namimigay po kami. During that mission, nabigyan po kami Christian owner ng isang pasalubong store. He told us na, sis, gawa kayo ng malaking packaging para i-display namin sa pasalubong store. There we were given an idea to innovate and apply to pasalubong. Then I posted it to Facebook. Another former Christian office mate, nung makita po yung post from Santiago, Isabela, messaged me that he will resell our products. Then sinabi niya, sis, join ka sa kapatid mentoring ng DTI. Nag-a-assist sila sa mga startup networks. That year also, naka-receive po ako ng promise sa Lord. Napaka-vivid po. It happened to be that the staff of DTI Laguna, who was handling the program, was a sister in Christ and a regular attendee of CSB RN. From then on, our entrepreneurial journey started. Joining government programs required perseverance. Nagtsaga po talaga kami to attend those 10 programs, 10-week program. From Quezon City, nahatid po ni Marvin sa Victoria para umattend ng training. At nag-end po yun where I presented our garlic toasted bread na si Marvin ang may-ari. Kung nag-aral, ako lang po ang present. After the program, we were assisted on how to market our products
through participation in local trade fairs in the region. Then followed with another program sa innovation naman ng products ko namin. All were free of charge. We just need to complete the program. Akala namin tuloy-tuloy na talaga to recovery. But pandemic came. Nung una, nag-worry kami sa pandemic. Kasi alam naman po natin na halos lahat apektado at bawal lumabas. We really prayed hard kasi naisip namin yung mga pamilya ng mga gagawa namin na dito namin kayang supportahan kung mag-i-start kami ng migration. But God is good kasi yung pandemic season was the start of our breakthrough stage. In just one posting of our merienda baked by Marvin again, magkala na tayo ng coffee shop baked by Marvin. The ube cheese pandesal soar high in pandemic time. Nagpo-produce po kami doon ng 1,000 pieces of ube cheese pandesal. And naging talk of the town din po, si Sweet Sis. Nakilala kami sa lugar namin and sa neighboring towns. Kasi before, kung gusto mong bumili ng products namin, hahanapin mo ay kandihan ni Nanay Simang. Nanay po namin. Nagsimulang mabuild ang brand ng Sweet Sis pandemic. From then on, favor of the Lord got stopped. Mid-2021, I received a call from a supermarket in Batangas and told me that they will visit us. It was City Mart, our first supermarket. At nakakatuwa po ang ginawa ng Lord. Kasi po, wala po kaming listing fee. Sa mga nakakaalam po, papasok po tayo sa mga supermarket, kailangan po may listing fee. Since sila daw ang kumontak sa amin, pero ang regular listing fee po nila is 500 pesos per SKU per branch. So, may 10 branches po yun. So, grabe yung favor ng Lord. Alam niyo po later, nalaman namin, Christian po pala yung manager who visited and recommended our brothers. Moving forward to years 2022, when we started to join national level trade fairs of PTI, we undergo process at nakapasok kami as a regular exhibitor. Nakakapagod po kasi kami ni Marvin, madaling araw mag-team dress, then kami pa rin po yung magtitinda, kami pa rin po yung magpo-promote. Then kami pa rin po yung mag-i-dress. Ibig sabihin po, amin lahat. At one of those events, we met another big account. If you're familiar with King's Bake Shop, nakaka-amaze din po ang encounter with the owner. It was Marvin who offered the traditional biscuits to them. At nagustuhan naman nila. Right after trade fair, I made a follow-up. Sabi ko, makikadaan po namin sa inyo yung sample kasi po, pupunta po kami sa Divisor. Sabi niya, ma'am, hindi na po, mag-order na po kami. So, nag-message po siya sa akin. Grabe po, bulk orders po kaagad. At ang sabi ko pa rin kay Marvin, wala. Ito pala yung may-ari ng bake shop, ay ng King's Bake Shop, yung lagi natin binibilang sa Visoria. So, sabi ko pa naman, ano kaya at kailan kami makakapasok dito sa King's Bake Shop? Lagi ang Lord. Grabe po. At that same year, we were also awarded by DOST sa kanilang setup program amounting to 2.8 million worth of equipments payable in 4 years without interest. Nasa proseso rin po yun. Kumbaga ginastify po namin yung panel interview. Then yun po, grabe ang Lord. Nabigyan po kami ng 2.8 million na worth mga proven po yun kasi yung sabihin po. We were also awarded with People's Choice Award sa isang TICME event ng DOST. Year 2020 naman, in one of our conference in Green Bay, Manila, one of my co-enter approached me and asked my messenger account, since i-offer daw niya ang mga biscuits in club, ni Sweet Sis sa customer niya. We exchanged messenger account. To our surprise, meron kami common friends.
Sabi niya, bakit mo kilala si Pastor Jude? Sabi ko, before pandemic, nag-offer kami sa kanila eh. Pero hindi natuloy. Kasi taga-Pangasinan, medyo barata. Pero to make the story short, nagka-although ulit kami ng connection dun kay Pastor. Kasi 2022 na, 2022 yun nga, year 2020, is before pandemic or 2020, yun nga po, nagkaroon kami ng exchange ng promotion, kaya lang hindi natuloy. Nagkaroon ulit kami ng connection to Pastor and natuloy yung transaction with him sa Pangasinan. Another area, pinag-pray po namin na sana magkaroon ng sweets product sa Marcosol. Sa ngayon, patuloy po kami nag-deliver at nakatulong na din kami sa kids ministry room. Sa Diyos po ang papuli. That same year, when we became active with our food association, yung ALAFOP po, headed by a Christian president, the association gave us the opportunity to travel abroad with the free accommodation, free fare, free travel tax. And from 2023 po, kaya kung mapapansin nyo, lagi po kami nasa favor ng Lord po. Nakapagsama na rin po kami ng aming ibang mga church members. Yes. Kaya that same year, pinuntahan din po kami sa Laguna ng mga madre from Regina Rica. Nilalagdan po talaga nila kami kasi gusto daw po nilang i-resell yung mga produkto natin. So, since then, 2023, up to this point, nag-deliver po kami ito sa Regina Rica Swine sa, tawag dito, sa Tanay Rizal. And I remember, 2 times din po kami nag-donate ng biscuits sa kanilang kids fair. Grabe po. Come 2024, nakapag-open po kami ng pasalubong store sa Rizal Laguna with the help of Kuya Alex and Ate Arlindo. Another favor, kasi nahihirapan po ang mga customer namin dati nga na-locate ang Sweet Sis. Ngayon po may big store na kami at di na maligaw si customer sa pagbili ng aming best-seller na garlic toasted bread at kamaglan. Nakatulong din po kami i-resell ang ibang produkto ng aming mga co-owners. That same year, we were awarded by the Office of Senator Legarda as a recipient of livelihood program through the National Arts and Craft. Binigyan po kami ng additional capital pero through raw materials po. Then 2024, naka-avail din po kami ng aming sasakyan. SUV po. Diba po? Sobrang, kwento lang po. Grabe po yung pagkalain din sa amin talaga sa incident. Nasa Manila Hotel po kami kasi attend po kami ng isang gathering na dadating po si President BBM. Si Marvin po, syempre wala nang parking, pumila sa Valley Parking. Pero sobrang tagal ko wala po umuha sa L3. Malapit ako mag-lockdown. Kasi la-lockdown po pag dumating na si BBM. So, ginawa po niya, punta na po yung teller at binigay niya na yung susi kasi magla-lockdown. Ngayon, isa rin po nag-deliver po kami one time sa isang supermarket nito. Pumarada po yung L3 sa may mga katabi ng SUV. Pinaalis po. Kasi para daw sa mga SUV. So, sige, nag-deliver na nga kami. Pinaalis po pa kami. Last quarter, nasa 2020. Another co-enchant from association called me up asking if we can make bizcocho kasi may requirement daw ang DepEd. I said yes. Ang sabi niya, pagdalo po ng sample, so nakapasa po yung sample. Pero, ang conversation, meron po silang nabanggit na pangalan na parang familiar. And to confirm that, pray po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, sana makita ko yung calling card. At yun ang may Lord. Ang galing ng Lord, nakuha ko yung calling card. Sabi ko, sila nga yung kausap natin noong 2023 nung ipinadala tayo ng DTI sa DepEd School-Based Feeding Program sa Cavite. Grabe po, nagkita po kami, pinuntahan namin sila sa Cavite and nagkakwentuhan at sabi nila,
sige sa susunod sa inyo na kami order. Alam niyo po sila po yung nagbigay sa order sa amin ng 200 pieces ng bizcocho na tinapos namin in 6 weeks na halos walang tulugan. First million sale in one customer only. Pastora Ellen, yung pinagpapray natin na 1 million dumating. Million. Actually, namin bahay po ng CSBL ang church ko na. I remember din po, September 23, when I signed up sa SOS Children's Village located in Ayala, Alabang, na we will assist 1 kid. Sino po, akin hindi pa po alam, hindi pa po alam kung saan po yung SOS Village. Hindi po siya orphanage, pero sila po yung kumukutok sa mga batang neglected, abandoned. Dito lang po yung sa Ayala. From 2023 up to today po, ano po kami, monthly, yung EDA o yung kumaga parang nagdodon, may pera, may amount, small amount naman po. Isang bata ka lang po yun. Grabe po, no? Simple pagtatanim. Grabe nga, ang ginagaling. Di ba natapos ang Lord? December 23, 2025, we received our million PO sa Metro Supermarket with 72 branches in Luzon and Visayas. Hindi po kami directly nag-promote din sa kanila. Meron lang po kami isang sister in Christ na natulungan din kung paano sila, nilapit po namin siya sa isang key person sa DTI para maka-join ng mga papers. And sabi niya, Neng, gusto ko kayo tulungan. Ayun po, 6 months in the making na yung PO po namin sa Metro lumabas na po para magpasko. Nung una aalala lang po kami kasi po malaking pulungan. Pero dahil habit sa Sweet Seas ang mag-pray, pinag-pray po talaga namin ng provision. So last February 16 and March 2, we fulfill complete order. Di ba po nakaka-amaze ang Lord? Noon, iyak ko lang po ng iyak ang ginagawa namin sa Lord. Kaya po ba talaga namin? Ngayon, tears of joy. Kasi grabe ang Lord. Lahat ng nawala, ibinalik. Lahat ng kakulangan, pinuha. Wait, hindi pa po natatapos ko. Sobrang grabe po, no? Kung gusto lang namin marinig ko, ano yung ginawa ng Lord sa buhay namin. Kung sobrang sadness yung naramdaman namin, pero sobra naman po yung buhay. March, nitong first week of March, during the National Trade Fair, Sweet Seas was awarded as top seller second place in food category in over 300 exhibitors nationwide. Without being all the world. Once na pinakara po na umakyat sa stage to receive the top seller certificate. Tapos, alam niyo po, few days before this conference, nagbisita po ang DOLE sa amin, sa Kalawaan. Nag-apply po kasi kami ng DOLE AMP program. Sila po yung nag-a-assist sa mga MSMEs who experience economic disruption. Sabi po nila, we are entitled to a grant of 1 million of equipments. Kasi may budget na doon. 2022, breakthrough of classes again. Wala na po kami nasasabi sa Lord. Upon receiving all God's favor for the past 6 years, it became our advocacy to help MSMEs like us reach their God-given potential by applying biblical principles in their business. We believe that when business follows God's ways, they can grow sustainably, bless others, and create positive impact to the community. Our 21 years of entrepreneurial journey to create this testimony today is just chapter 1 of God's greatness. To Sweet Seas, because we believe that God is not yet done, and He is in the process of making the chapter 2 of our breakthrough when He instructed my sister Net to go back to the Philippines with Pastor Harry's family to fulfill His promise to Sweet Seas
once a declaration, now a testimony of sweet success of a family who ventured into manufacturing traditional candies, cookies, and biscuits from Rizal Village. To God be all the glory. So, gusto lang po namin na kung ano po yung na-receive namin sa Lord. Gusto lang po namin i-impart sa inyo. Ready na po ba tayo? Sige po kung ready na po tayo sa stand po. So, hawakan po natin yung puso natin. And when we receive this